So yun for today's video natin mga ka-aquaders. So kagising na natin, na-update ko kayo guys kasi napakalakas ng ulan kagabi. Kasi nga may bagyo. So kape-kape muna tayo guys. At ayun nga guys, wala naman naging problema. Ang naging problema ko lang is may tumalon dito na sunkiss papunta dito. And then may pray na IBBM na lumusot dito kasi bagong panganak. Ayun. So pumunta dito. So mamaya natin huliin niya pag lumutang na. Kasi medyo makulimlim. Mamaya pag araw-araw lulutang yan. And then dito naman guys, wala naman din nangyaring ganun. May nanganak lang na 24K tangerine. So ilan-ilan lang naman yun. Pero okay lang. And then dito naman sa firecracker natin, wala naman ibang nangyari guys. Di pa rin nanganganak. Pero yung tatlong anak niya, malaki na guys. Si panay tubi ba naman eh. So ayun guys yung sekreto natin. Pag magpapalaki tayo ng fry, hindi ko na bini-BBS. Diretso tubig na ako guys. Kasi yung tubig guys, kayang-kaya naman ng mga fry yun. Na mga ganito kalalaki yung. Kasi yung balon molly paglaki, mas malaki pa dun sa fry ng gapi. Kaya yung ginagawa kong technique is, binibigyan ko na lang agad sila ng tubig. Nag-BBS ako guys pag sa gapi lang talaga. Pero pag sa balon molly, diretso tubig fix na ako guys. Para maging balon agad. Yan. Bata pa lang balon na sila. Kaya tingnan nyo guys yung mga sobrang liwanag kasi yun. Ayun yung mga balon. Kasi hindi talaga makita. Pero kuha tayo ng example ng sunkiss. Ito. Kuha tayo ng sample ng breeder natin. Ayan. So ito guys yung sample ng breeder natin. Diba? Maliwanag na dito. So kunin natin guys. Ayan. Sinlaki siya ng 5 peso coins. Yan yung breeder natin. Pero yung isa dito guys, sinlaki ng 20 coins. Sa sunkiss. Kala mo goldfish na. Ganun din dito guys sa BKBM. Wala naman naging problema. Yan kasi may overflow naman. Sana hindi man lang sila tumapon dito. Yan. Sana hindi tumapon sa gilid. Kasi ito diretso to sa sapa. Yung butas na yan. Yan may tubo. Pababa doon. And then grabe guys. Sobrang daming fry. Nagulat ako dito. Kaya napabili ako agad ng tubig. Ayun o. Dami kong tubig na pinapakain sa kanila. Para mabilis lumaki yung ating mga fry. Ganun din nangyari sa mga sunkiss natin. Bilis lumaki. Grabe kasi solid yung BBS talaga guys. Ay kasama dito yung mga blue dragon. Tapos andito na magkasama yung firecracker tsaka yung IBBM. Yan guys, magkakasama yan dyan. Tapos dito naman IBM, Electric Blue Moscow. Kasama yung 24K tangerine balon molly. So isa lang yung bulaklak ngayon no. Nakaraan, 4 yan eh. Tapos dito guys sa baba, update ko kayo. Pinapaliguan to ng kalapati kahit may isda. Pero di naman kinakain ng kalapati yung isda. Ayan. Pero napakabait pa rin ng kalapati guys. Nakikita nyo may mga balahibo pa dyan. Ayun. Balahibo ng kalapati. Ayan guys, update ko lang kayo dito sa isdaan natin. So napakaganda diba? Ayan guys, may bagyo kasi talaga. Grabe. Yan, mukhang uulan na naman mga ka-aquader. Kasi ang lakas talaga ng ulan kagabi. Ayun yung bahay namin yan. Hindi pa tapos yan. So gagawin ko pang tarpaulin yan dun guys. Ilalagay natin tarpaulin sa baba. Tapos itutur ko ngayon sa loob guys. Tara, punta na tayo dun mga ka-aquader. Let's go. So yun guys. Ganda ng pagpasok natin no. Ayun, papakita ko sa inyo yung ating setup na 40 gallon tank sa ating PKBM Blue Eye. So nireset to guys. Pero ganun pa rin yung niya, according sa setup yung nakaraan. Ganun pa rin formation ng kabumba. Ito na ayos lang itong nasa gitna. Yung yan, mga rock na yan, mga dripwood, anumbia, naayos lang. Tapos dito na, lumit na yung pagkainan nila ng tubig. Tapos dito guys, ganun pa rin yung itsura niya sa sinetup ni Papa. Tapos dito,
Ayan, dinagdagan na ng halaman niya ni Papa. Hydrilla, ginawa niyang front background sa gilid-gilid din. Sa likod inayos ko yung sunset, red ruby, kabumba, jungle balsneria. Tapos inayos ni Papa yung bako pa dun sa dulo. And guys, so daming nanganganak na fry ngayon dyan. Kaya di binubuksan tong filter pag malabo lang yung tubig. Kasi nahihigop yung mga fry. Sobrang dami. Tsaka ang dami din RCS na dyan. Grabe, solid. Tsaka tingnan nyo naman si Ruth, binabahayan ng hipon yun sa may gitna. Diyan, oh, may hipon dyan. Ayan si Ruth, tapos naubos agad yung tubig guys, di ba? Makikita nyo yung tubig kung gaano puno yan. Ngayon, wala na. Lalagyan natin ngayon yan. Ayun yung tubig, hugasan na natin. And then dito guys, di ko mapakita sa baba eh. Lagyan natin ng ilaw, so let's go. So yun mga ka-aquager, ganito yung setup natin sa baba pag may ilaw, ayun, oh. Di ba? Lava rock. Napakapangit ng design. Pero dadagdagan natin guys ng aquatic plants. Yung namumula para maganda. Kasi palibot niyan, ayun. Kabumba din. Kasi napakagandang background. And grabe, diba? Ang ganda. Compared mo dito, kasi ito, halo-halo yung halaman. Ito, kabumba lang. Kabumba, tsaka anumbia. And then dito sa kabila naman is yung Titanic natin. Yan yung Titanic natin. Dito yung mga iba nating mga PKBM Blue Eyes. So, ayan sila kumakain ng tubig. Napakalaki ng sponge filter. Then, ito guys yung mga binibenta natin. Mga round tail, long body. Ito yung pinaparami ko yung marble. Tapos, ito reserve na to guys. Ito ginugroom. Then, ginugroom. Yan. And then, dito guys, community tank. Yan. Kalimutan. Ayun, is cooling tank. Kasi halo-halo sila dyan. Ang dami nila guys. Tapos, jungle balsneria lang yung plants ko. Dan dito sa kabila naman yung mga goldfish na gutom na. And then dito guys, di ko kasi mapakita, walang ilaw. Pero aaninagan ko na lang. Ayan siya. Ayan yung harap niya. Pero mas maganda yan pag may ilaw sa taas. Ayan o. Pero di naabot eh. So yun guys, yung 50 gallon tank. Then abangan nyo to. Yung may balde na yan. Ayan yung may balde na yan. Abangan nyo yan guys. Dami kong nilalagay na isda dyan. Ay, isda pala. Halaman. Dito pala yung maraming isda. So nag-iisip akong cichlid, parrot fish. Depende guys eh. Pero mas okay kasi sa akin balon molly. Kasi ayun yung nasimulan natin paramihin. Kaya balon molly lalagay ko dyan. So yun lang mga ka-aquagers. Peace out.